Ikinwento na ang pagbubukas ng episode ay nagpatuloy mula sa matinding cliffhanger ng Season 1 kung saan si Momo Ayase ay na-corner sa isang outdoor hot spring ng tatlong lalaking manyak na may kaugnayan sa pamilyang Quito, isang misteryosong angkan na tila may koneksyon sa mga kababalaghan. Ang tatlong manyak ay hindi basta-basta, sa halip, sila ay tila miyembro ng isang kulto o tagasunod ng isang sinaunang ritual. Hindi sila nagdalawang isip na pasukin ng pribadong lugar kung saan naroroon si Momo. Sinabi na walang kaalam-alam si Momo sa kanilang layunin, ngunit malinaw na masama ito dahil inatake siya ng mga ito at sinubukang pilit na lunurin sa mainit na tubig ng paliguan. Sa gitna ng kaguluhan, hindi siya agad nakapanlaban, ngunit nang mapagtanto niyang nasa panganib ang kanyang buhay, sinabing bigla raw siyang nagpakawala ng isang malakas na enerhiyang espiritual na tila matagal nang natutulog sa kanyang loob. Ang espiritual na enerhiya raw na iyon ay naging sanhi ng isang malakas na pagyanig sa paligid na tila isang pagsabog mula sa kanyang kalooban. Bunga nito, ang buong estruktura ng hot spring ay nagsimulang gumuho, dahilan upang matabyunan ang mga manyak. Sa puntong iyon, dumating naman daw ang Chamber of Commerce, kaya't napilitang magsitakbo ang mga manyak, dala ng takot at pagkabigla. Habang nakahandusay pa rin si Momo, iniulat na nagulat siya at natanong sa kanyang sarili kung sino ang tumulong sa kanya. Wala siyang matandaan na may iba pang naroon. Doon na ipakita ang tunay na tagapagligtas si Turbo Granny na sa pagkakataong iyon ay nakatransform bilang isang laruan, isang maliit at tila inosenteng stuffed toy na pusa. Ipinakita na palihim pala siyang sumunod kay Momo mula pa noong nagsimula ang misyon at sa huling sandali ay siya ang gumawa ng hakbang upang pigilan ang krimen at iligtas si Momo mula sa kapahamakan. Habang si Momo ay nasa labas pa, iniulat na sina Okaran at Gigi ay nanatili sa loob ng bahay upang mag-imbestiga. Habang nag-iikot, nadiskubre daw nila ang isang nakatagong silid na hindi agad napapansin, isang kwarto na halos buong paligid ay natatakpan ng mga talisman, mula sahig hanggang kisame. Habang sinusuri pa nila ang silid, biglang tumunog ang doorbell. Inakala nilang si Momo ang dumating, kaya't agad nila itong pinuntahan. Ngunit ayon sa tagapagsalaysay, hindi si Momo ang kanilang nadatnan sa pintuan, bagkus, 5 matatandang babae ang nakatayo roon, lahat ay bihis sa paraan na nagpapakita ng awtoridad at pagiging konserbatibo. Ang mga babae ay pinamumunuan ng isang karismatikong leader na nagpakilalang si Noki Quito. Ipinakilala ni Noki ang kanilang grupo bilang mga may-ari ng inuupahang bahay ni Gigi na kung saan naroroon ngayon sina Okaran at ipinaalam nilang sila ay mga miyembro ng pamilyang Quito. Iniulat na hindi agad naging agresibo ang mga babae. Sa halip, tinanong muna nila sina Gigi at Okaran kung bakit may isa pang medium o taong may espiritual na kapangyarihan na naroroon sa bahay. Doon na nagsimulang lumabas ang tunay na intensyon ni Noki. Ayon sa ulat, bigla niyang inilabas ang isang shotgun at tinutok ito sa mga binata bilang pananakot. Sa sandaling iyon, pumasok pa ang isang pulis, ngunit hindi ordinaryong alagad ng batas. Siya ay iniulat na isang tiwaling pulis na kaalyado ng pamilyang Quito. Kasama niya ang mga lalaking umatras mula sa engkwentro sa hot spring na ngayon ay bumalik upang harapin ang dalawang bida. Sa kabila ng sitwasyon, sinubukang panatilihin ni Okaran at Gigi ang kanilang composure. Sinabi na para makatiyak na hindi sila nagsisinungaling, nagbigay ang manyak ng isang maliit na pagsubok kay Okaran, isang tila walang kabuluhang tanong tungkol sa paboritong football team ni Gigi. Sa kabutihang palad, alam ni Okaran ang sagot, Paris Saint-Germain. Dahil dito, pansamantalang lumambat ang tensyon, ngunit hindi pa rin nawala ang hinala ni Noki. Nang tinanong niya si Gigi kung nasaan si Momo, iniulat na nagsinungaling si Gigi at sinabing wala ito sa bahay. Ngunit halatang hindi naniwala si Noki. Ayon sa tagapagsalaysay, nagsimula ng lumalim ang kanyang pagdududa at dito nagsimulang umalingasaw ang pakiramdam na mas malala pa ang susunod na mangyayari. Matapos ang matensyong engkwentro sa bahay ni Gigi, si Momo Ayase ay naglakad palayo upang mag-imbestiga ng mag-isa. Sa kanyang paglalakbay, bitbit niya ang kanyang bag kung saan nakatago si Turbo Granny. Habang nilalakbay niya ang isang tahimik na daan sa kanayunan, iniulat na narating niya ang isang lumang shrine. Ito ay tinatawag na Shrine ng Tsuchinoko, isang lugar na ayon sa mga lokal ay may koneksyon sa mga alamat at kababalaghan ng kanilang nayon. Nakilala niya ang isang lalaki na nagsisilbing tagapangalaga ng lugar. Ipinakilala raw nito ang kanyang sarili bilang Manjiro, isang may edad na lalaki na mukhang seryoso ngunit may kakaibang hilig sa teknolohiya. Ipinahayag sa kwento na si Manjiro ay isang tinatawag na VTuber. Ipinakita ng vlogger kay Momo ang daan papasok sa loob ng dambana. Sa pagpasok niya, napansin niyang simple at luma ang loob at sa gitna nito ay naroon ang isang maliit na altar na may nakalagay na tuyong balat ng ahas na sinasabing balat ng Tsuchinoko. Habang sinusuri ni Momo ang paligid, nagsimula ng magpaliwanag ang tagabantay ng dambana tungkol sa kasaysayan nito.
Ikinwento ng tagabantay na mahigit 200 taon na ang nakalilipas, pinaniniwalaang may isang higanteng nilalang, isang serpiente, na naninirahan sa ilalim ng bundok. Ayon sa alamat, kapag ito raw ay nagalit o hindi nabibigyan ng alay, nagkakaroon ng pagputok ng bulkan at trahedya sa buong nayon. Kaya't bilang kapalit ng katahimikan at kasaganaan, napilitan ng mga ninuno ng mga tagabayan na mag-alay ng mga bata sa dambana upang hindi magalit ang halimaw. Ngunit ipinaliwanag din ng tagabantay na sa paglipas ng panahon, humina ang paniniwala sa alamat na ito. Ang dambana ay hindi na raw aktibong ginagamit para sa mga ritual at ginawang tourist spot na lamang ito ngayon. Ginagawa na lamang itong paalala ng isang madilim na nakaraan, isang bahagi ng kasaysayan na nais kalimutan ng ilan, ngunit patuloy na pinapaalala sa mga bagong henerasyon upang hindi na maulit. Ikinwento na pagbalik ni Momo sa bahay ni Gigi, nadatnan niyang magulo na ang sitwasyon, makikita raw na sina Okaran at Gigi ay wala ng malay at nakahandusay sa sahig na kagagawa ng miyembro ng pamilya Kito. Dahil sa nasaksihan, hindi nagdalawang isip si Momo na pumasok sa eksena. Kagad daw siyang sumugod sa mga miyembro ng pamilya Kito at walang pag-aatubiling gumamit ng kanyang lakas at espiritual na enerhiya. Gumamit siya ng mga mabilis at malalakas na atake, pinagsama ang kanyang kaalaman sa martial arts at ang kapangyarihang nakuha niya mula sa mga naunang karanasan. Sa gitna ng labanan, muling lumabas si Turbo Granny mula sa kanyang taguan sa bag ni Momo at tumulong upang mapanatili ang balanse ng laban. Ngunit ayon sa kwento, bigla raw dumating si Noki Kito. Sa kanyang pagpasok, agad na nagbago ang ihip ng hangin. Ipinakita ni Noki ang kanyang kakaibang presensya, kalma ngunit matindi ang aura. Hindi nagtagal ay nakipaglaban siya kay Momo at dito nakita ang tunay na lakas ng pinuno ng Kito family. Sa kabila ng determinasyon ni Momo, hindi siya nakapantay sa kombinasyon ng bilis, karunungan sa pakikipaglaban, at espiritual na kakayahan ni Noki Kito. Sa kasagsagan ng kanilang sagupaan, tinamaan si Momo ng isang malakas na espiritual na atake na nagpalipad sa kanya patungo sa lumang kwarto na natagpuan nila kanina, ang silid na balot ng daan-daang talisman. Doon siya bumagsak, tila wala na muna siyang kakayahang lumaban, habang ang tensyon sa bahay ay patuloy na tumataas. Ipinahayag ni Noki Kito na ang kanilang pamilya ay nagsasagawa ng sakripisyo sa halimaw para sa kasaganahan ng bayan at upang mapanatiling tahimik ang bulkan. Inamin niyang ang bahay ni Gigi ang ginagawang altar ng mga alay, at posibleng ang mga magulang ni Gigi ang sunod na biktima. Ikinwento na habang si Momo ay nasa loob ng silid na puno ng mga talisman, may biglang nangyaring hindi inaasahan, ang sahig daw ng kwarto ay unti-unting naging parang buhangin. Para itong naging isang uri ng mahiwagang quicksand na biglang nagbukas sa gitna ng silid. Bago pa man makaalis o makapaghanda, bigla raw lumubog si Momo pababa sa dilim. Kagad na tumakbo sina Okaran at Gigi upang sagipin siya, ngunit habang sinusubukan nilang hilahin si Momo palabas, sila rin ay nahatak pababa. Hindi lamang sila ang nahulog, maging ang mga miyembro ng pamilya Kito na nasa paligid ay nadamay. Isa-isa raw silang nilamon ng mahiwagang buhangin na tila may sariling pag-iisip, bumagsak sila sa isang hindi kilalang lugar sa ilalim ng lupa. Ang espasyo raw ay malawak, madilim, at may kakaibang aura. Ang buong lugar ay may malamig at nakakatindig balahibong katahimikan na tila ba walang ibang buhay doon maliban sa kanila. Mula sa kadiliman ng yungib, bigla raw lumitaw ang isang napakalaking nilalang, isang dambuhalang halimaw na may mahabang katawan, malaahas na galaw. Ayon sa ulat, si Turbo Granny ang unang nakapagsalita at agad niyang binigkas na ang nilalang ay isang Koragari, isang mapanganib na espiritual na nilalang na kadalasang konektado sa kadiliman at sumpa. Sinundan ito ni Okaran na nagbigay pa ng dagdag na impormasyon. Sinabi niyang ayon sa mga dokumentado at alamat sa mundo ng mga cryptid, ito ay tinatawag na Mongolian Deathworm, isang nilalang na kadalasang isinasalarawan sa mga kwento bilang isang makapangyarihan ngunit hindi Diyos na halimaw, isang uri ng cryptid na may kakayahang pumatay agad gamit ang lason o elektrisidad. Ikinwento na nagpatuloy ang pamilyang Kito sa kanilang ritual ng pag-aalay, sumisigaw ng mga lumang panalangin at umaasang maliligtas sila sa pamamagitan ng kanilang tradisyon. Ngunit ayon sa salaysay, biglang sinunggaban ng halimaw ang buong pamilyang Kito. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nagtago sina Momo, Okaran, at Gigi sa isa sa mga bahay. Habang nagtatago sila, ikinwento na biglang nakaramdam ng matinding sakit sa isip sila Okaran at Momo. Si Okaran ay biglang nagbago ng anyo at naging bersyon niya bilang Turbo Granny. At bigla itong umatake kay Gigi. Dito nagtapos ang episode na may matinding cliffhanger na nag-iwan ng takot at kaba. Nagsimula ang episode mismo kung saan nagtapos ang naunang yugto sa gitna ng kaguluhan sa loob ng abandonadong bahay na ginagambala ng isang napakalakas na espiritu. Ay dating kabilang sa isang mahirap na pamilya ngunit kalaunan ay binihag at ikinulong ng makapangyarihang angkang Kito. Hindi siya pinayagang lumabas o makihalubilo sa lipunan.
Ayon sa mga tagpo, itinago siya sa isang walang karapatang mabuhay ng normal. Habang lumilipas ang mga taon, dumating ang isang araw na biglang pumutok ang bulkan malapit sa lugar. Sa halip na iligtas ang bata, ginamit siya ng angkang Kito bilang alay. Itinali siya sa isang altawan ni Gigi, ay nilikha ng Evil Eye ang isang grudge ball, isang espiritual na bola na gawa sa sama ng loob at hinanakit ng mga batang isinakripisyo noon. Inilarawan na ginamit niya ito bilang sandata. Sinipa niya ito na parang bola ng soccer, paulit-ulit niyang pinagsisipa ang halinipa ito kay Momo. Mula sa tiyak na kapahamakan. Muling nagharap sa isang matinding labanan sina Okaran at Gigi na kasalukuyang sinapian ng Evil Eye. Lubos nang nakontrol ng Evil Eye ang katawan ni Gigi at buong lakas nitong hinarap si Okaran na nasa kanyang yukay na anyo. Inilarawan ng motibo ni Okaran nasa kapahamakan. Pinuri naman ang kalidad ng animation sa episode, partikular sa malinaw na pagsasalarawan ng mabilis at liksi ni Okaran na tumataliwas sa mabigat at mapanirang lakas ng Evil Eye. Habang lalong lumalala ang labanan, minabuti ni Okaran na iligtas muna si Momo sa panganib sa pamamagitan ng mabilis na paghagis sa kanya paitaas patungo sa isang makipot at madilim na lagusan upang siya ay makatakas. Sa gitna ng kaguluhan, tinigas siyang laban sa kasalukuyang estado ng kalaban. Ngunit, nang maalala ni Okaran ang mga pinagdaanan ni Momo at ang kalunos-lunos na katotohanan si Gigi, ang matalik niyang kaibigan, ang sinapian ng Evil Eye, unti-unting namuo sa kanya ang isang matinding damdamin ng galit, lungkot, at determinasyon. Itinuring niya itong hindi lamang laban para sa kaligtasan kundi isang personal na laban para sa pagkakaibigan at paninindigan. Sa gitna ng mga suntok at atake. Sa lakas ng kanyang mga tirada, tuluyang nabasag ang barrier na bumabalot sa paligid nila. Sa huling bugso ng kanyang galit, isang matinding suntok ang pinakawalan ni Okaran na nagpatihaya kay Evil Eye, dahilan upang mawalan ito ng malay at gumuho ang kontrol nito sa paligid. Kahit labis ng sugatan at halos mawalan ng malay si Okaran dahil sa matinding labanan kay Evil Eye, pinilit pa rin niyang buhatin si Gigi habang paakyat sila huwag bumigay, hindi para sa sarili, kundi para sa kaibigan nilang nangangailangan ng tulong. Bigla niyang narinig ang mahinang, tila desperadong tinig ni Turbo Granny mula sa altar room. Bagaman ubos na ang kanyang lakas, agad daw siyang nagdesisyong bumalik upang iligtas ito. Hindi umano siya makapapayag na tila raw ito'y tumago sa puso ni Momo dahilan upang agad siyang kumilos. Ayon sa balita, hindi siya nag-aksaya ng oras. Mabilis niyang kinausap ang mga bomberong dumating matapos masunog ang bahay at ipinaliwanag niya ang panganib sa ilalim ng lupa. Sinabing pinakiusapan niya ang mga ito na gamitin ang kanilang mga hose upang bombahin ng tubig ang ilalim ng bahay sa layuning buhayin ang mga lagusan at pilitin ang deathworm na umakyat sa ibabaw. Ginawa niya ito hindi lang para iligtas si Okaran, kundi upang buwagin ang huling hadlang sa kanilang daan patakas. Ang halimaw na sa simula pa'y naging ugat ng kaguluhan. Sa wakas ay umakyat ang deathworm mula sa kailaliman ng lupa. Ayon sa salaysay, gumapang ito paitaas habang patuloy na pumipiglas sa puwersa ng tubig hanggang sa tuluyang umabot sa ibabaw kung saan saktong tumama sa kanya ang matinding sikat ng araw. Nang magtangkang magtago ang Mongolian deathworm sa isang natitirang bahagi ng bahay. Nakita ito ni Momo at agad itong kumuha ng isang kotse at ibinato sa natitirang bahagi ng bahay. Nagresulta ito sa pagbukas ng siwang kung saan tumama ang matinding sikat ng araw. Nagsimulang mangitim at mabalatan ng balat ng halimaw. Unti-unti itong nasunog habang pumapilang-pilang sa hirap hanggang sa tuluyan na itong naluso at bumagsak, patunay ng kanyang pagkatalo. Ngunit bago ito tuluyang nalipol, isinuka muna nito ang lahat ng taong nalunok nito, kabilang ang mga miyembro ng pamilyang Kito, na agad namang nasagip. Itinuring ang eksenang ito bilang isang makahulugang callback sa isang simpleng alaala ni Momo mula pagkabata, isang sandaling kasama niya si Gigi, kung saan itinuro nito na ang mga bulati ay hindi nakakatagal sa tubig at sa init ng araw. Ang kaalamang iyon, na tila wala lang noon, ang siyang naging gabay ni Momo sa pagkapanalo laban sa isang dambuhalang halimaw. Matapos tuluyang mapatay ni Momo ang Mongolian deathworm at mailigtas ang mga miyembro ng pamilyang Kito, hindi pa rin siya nakatanggap ng pasasalamat mula sa lahat. Sa halip, iniulat na ang matriarka ng pamilya, bagamat ligtas na, ay agad na sumigaw at sinisi si Momo sa pagkakasira ng kanilang tahanan at sa kaguluhang nangyari sa buong lugar. Ang tono ng matriarka ay mapanambat at puno ng galit, tila baga nakalimutan niyang kung hindi dahil kay Momo ay maaaring wala nang natira sa kanilang pamilya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Momo upang ipagtanggol ang sarili, bigla raw yumanig muli ang lupa. Ayon sa mga ulat, mas malakas ito kaysa sa nauna, tila isang hudyat ng mas malalang sakuna. Napatingin daw ang lahat sa kalangitan at doon nila nakita ang makapal na usok na unti-unting bumubulwak mula sa tuktok ng bulkan na malapit sa lugar.
Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, isang matinding pagsabog ang narinig, sumabog ang bulkan. Apoy, abo, at bato ang umangat sa ere na nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga nakapaligid. Nagsimula ang episode sa pamamagitan ng isang agarang babala ng napipintong pagsabog ng bulkan, dahilan upang magsimula ang malawakang paglikas ng mga residente mula sa nayon. Ipinakita raw ang kaguluhan habang ang mga tao ay nagmamadaling lumikas, dala ang kanilang mga gamit, at sinasabayan ng matinding takot at kaba. Samantala, si Momo ay hinarap ng matandang pinuno ng pamilyang Kito, na galit at tahasang inakusahan siyang naging sanhi ng pagkagambala sa kanilang sinaunang ritual, isang ritual umano na, ayon sa kanilang paniniwala, ay may kakayahang pigilan ng pagsabog ng bulkan. Ipinahayag raw ng matriarka na ang pagkakapatay ni Momo sa dambuhalang nilalang na Great Serpent ay ang mismong naging dahilan kung bakit bumangon ang puot ng kalikasan. Sa kabila ng mabibigat na paratang, nanatiling kalmado si Momo. Sa halip na maniwala agad sa sinasabi ng matanda, pinili raw niyang pag-isipan ito ng mas malalim. Naalala raw niya ang biglaang paglabas ng isang bukal ng mainit na tubig sa lugar ng hot spring bago pa man ang kaguluhan, isang konkretong indikasyon, ayon sa kanya, na aktibo na ang bulkan at hindi dahil sa ritual ang dahilan ng kaligtasan ng nayon. Dahil dito, ipinahayag na gumawa si Momo ng sariling hakbang upang pigilan ang pagkalat ng magma. Ginamit daw niya ang bangkay ng Great Serpent kasama ang slime na nakuha mula rito upang magsilbing hose o tubo. Binuhat niya ito at nagmamadaling i-connect sa bukal, pero habang isinasagawa niya ito ang pamilyang Kito ay hinabol at pinipigilan siya, sa kadahilanang nilalabag niya ang kanilang ritual at iniinsulto niya ang bangkay ng The Great Lord Serpent. Ikinonekta raw niya ito sa isang likas na bukal ng tubig at inaksyonan ang pagbuga ng malamig na likido pabalik sa dumadaloy na magma, sa layuning pababain ang temperatura nito at kontrolin ang direksyon ng pag-agos. Gayunpaman, iniulat na kahit gaano man siya nagsumikap, masyado raw malakas at malawak ang puwersa ng pagsabog. Ang dami at init ng magma ay hindi na raw kayang pigilan ang kanyang limitadong kagamitan, dahilan upang magpatuloy pa rin ang banta ng sakuna sa buong lugar. Habang patuloy na lumalawak ang saklaw ng dumadaloy na lava at papalapit ito sa kabahayan, tila nawala ng pag-asa ang matriarka ng pamilyang Kito. Sa gitna ng kaguluhan, nabalitang sinubukan niyang ibaling ang sisi kay Momo, at sa isang desperadong hakbang, tinangka raw niya itong gawing handog na sakripisyo upang muling maipagpatuloy ang kanilang ritual. Naniniwala raw ang matanda na tanging pagbabalik sa sinaunang kaugaliang ito ang makapipigil sa ganap na pagkawasak ng kanilang nayon. Sumugod ang pamilyang Kito kay Momo, pero nang makalapit na sila, biglang dumating si Manjiro, isang pari mula sa dambana ng Tsuchinoko na umano'y ipinadala ni Seiko bilang tagapangalaga at tagapamagitan. Agad daw niyang tinulungan si Momo at inilayo ito mula sa kapahamakan, sabay niyang kinastigo ang matriarka sa pagiging bulag sa katotohanan at mapanganib na panatisismo. Subalit bago pa man tuluyang humupa ang tensyon, muling lumitaw si Gigi na sinapian pa rin ng malakas at galit na nilalang na tinatawag na Evil Eye. Ikinwento na agad itong umatake, at sa lahat ng naruroon, ang matriarka ng Kito ang pinuntirya nito. Napakabilis raw ng kanyang galaw, at tila wala ng balak magpapigil. Sa kabila ng panganib, si Momo mismo ang pumihil sa atake ni Gigi. Sa halip na hayaang mapahamak ang matanda, hinila niya ito upang hindi matamaan ang atake ni Gigi at mariing nakiusap na huwag hayaang tuluyang lumunin ng galit ang kanyang isipan. Sa pagkakataong iyon, makikitang umaasa si Momo na maibalik pa ang dating katauhan ni Gigi mula sa kontrol ng espiritu ng Evil Eye. Dahil sa lumalalang sitwasyon, napilitan daw ang tatlo, si Momo, si Manjiro, at ang matriarka na noon ay bahagyang natauhan na magsanib puwersa upang harapin ang nilalang. Nabuo raw ang isang pansamantalang alyansa sa pagitan nila kahit may tensyon at di pagkakaunawaan sa kanilang nakaraan. Gumamit sila ng pinagsamang kakayahan upang salungatin ang tuloy-tuloy na atake ng Evil Eye. Gayunpaman, iniulat na sa kabila ng kanilang pagkakaisa, hirap pa rin silang makapagdulot ng matinding pinsala sa nilalang. Napakaliksi raw nito, at tila bawat atake nila ay agad natatapatan o naiwasan. Ang lakas ng espiritu ay hindi basta-basta matitinag, at unti-unti nang nahirapan ng grupo sa pagpigil dito. Isinalaysay na sa isang kritikal na sandali, habang si Momo ay nasa bingit ng kamatayan mula sa isang matinding sipa ng sinapian pa ring si Gigi, bigla raw dumating ang isang kakaibang nilalang, isang alien na tinatawag na Montition. Sa bilis at lakas nito, nagawa raw nitong salagin ang atake bago pa tuluyang tumama kay Momo. Ang eksenang ito ay inilarawan bilang isang dramatikong pagpasok ng panibagong puwersa sa gitna ng kaguluhan. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small hindi nag-iisa si Monty Sean.
Kasama raw nito sina Seiko at Taro na dumating sakay ng isang spaceship. Ang sasakyang ito ay minamaneho umano ng anak ni Monty Sean na si Chiquitita, isang misteryosong tauhan na may koneksyon rin sa mga nilalang mula sa ibang mundo. Ang pagdating ng spaceship ay tila naging hudyat ng bagong pag-asa sa mga karakter na lumalaban sa isang halos imposibleng kalaban. Tumalon mula sa mataas na lugar si Seiko at paglapag niya, agad niyang tinawag si Monty Sean upang tulungan siyang salakayin si Gigi. Sabay nilang nilapitan si Gigi upang umatake, ngunit bago pa man makapagsimula si Monty Sean ng suntok, mabilis siyang naitaboy ni Gigi. Sunod namang hinarap ni Gigi si Seiko. Nagpalitan ng malalakas at mabilis na suntok at sipa ang dalawa, mga galaw na nagpapakita ng kanilang husay at kasanayan sa pakikipaglaban. Habang abala si Seiko sa pakikipaglaban sa Evil Eye sa malapitan, si Taro naman ay mabilis na sumugod upang suportahan si Seiko. Gayunpaman, ayon sa tagpo, tila nabigo si Taro na makaiwas sa atake ni Gigi at agad siyang tinamaan ng isang malakas na atake. Sa unang tingin, mukhang nawasak ang katawan nito. Isang nakakagulat at tensyonadong sandali para sa lahat ng saksi. Inihayag na bago pa man sila sumabak sa labanan, naglagay si Seiko ng mga espesyal na talisman sa katawan ni Taro. Ang mga ito ay nagsilbing tagapagdikit at tagapagbantay sa kanyang mga bahagi ng katawan kung sakaling mawasak siya. Kasabay nito, nagsimulang magdasal si Manjiro mula sa isang ligtas na distansya gamit ang mga sinaunang dasal mula sa kanyang dambana. Layunin ng ritual na pasiglahin ang isang sagradong selyo na ginagamit lamang sa pambihirang mga espiritual na kaso. Sa tulong ng dasal at ng mga talisman, dahan-daang naipwesto ang bawat bahagi ng katawan ni Taro sa estratehikong ayos sa katawan ni Gigi. Mula rito, nabuo raw ang isang napakalakas na espiritual na selyo na agad nag-react sa presensya ng Evil Eye. Sa huli, iniulat na matagumpay nilang nabihag si Gigi at muling napigilan ang pagkalat ng kadiliman. Ito raw ang naging unang malinaw na tagumpay ng grupo laban sa halimaw at isang patunay ng lakas ng kanilang pagkakaisa, pananampalataya, at paghahanda. Matapos mahuli si Gigi, ginamit daw ng grupo ang spaceship at ang mga nalalabing bahagi ng Tsuchinoko upang apulahin ang apoy sa paligid. Napansin nila na nawawala si Momo, kaya't nag-alala ang lahat. Ayon sa balita, umalis daw ito upang iligtas sina Okaran at Turbo Granny na naiwan sa ilalim ng lupa. Agad na nagpasya si Momo na hanapin sina Okaran at Turbo Granny na naiwan umano sa ilalim ng bahay ni Gigi sa kasagsagan ng pagputok ng bulkan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad siyang bumaba kasama ang alien na Mantis Shrimp. Gayunpaman, napansin daw ni Momo na lubhang nanghihina na siya, hindi na niya magamit ang kanyang mga psychic powers matapos ang labis na paggamit nito sa mga nakaraang labanan. Winasak ni Mantis Shrimp ang daan pababa sa ilalim ng lupa. Subalit, tumambad sa kanila ang isang mapanganib na tanawin, ang buong lagusan ay halos tuluyan ng nilamon ng umaagos na lava, na patuloy ang pagtaas at pag-init. Sa sandaling iyon, tahimik lamang si Momo habang malalim na nag-iisip tungkol kay Okaran. Batid niyang wala na siyang sapat na kapangyarihan upang labanan ang sitwasyon, kaya't agad niyang hiniling kay Chiquitita na buhusan ng slime ang ibabaw ng magma upang magkaroon siya ng pagkakataong makapasok. Gayunman, agad siyang pinigilan ni Mantis Shrimp dahil sa matinding panganib na maaaring ikamete ni Momo. Maging si Chiquitita ay nagpahayag ng pag-aalala at sinabing hindi niya kailangang gawin ito. Habang patuloy siyang pinipigilan ni Mantis Shrimp, bigla na lamang lumutang ang magma, isang hindi inaasahang pangyayari. Iyon pala ay kagagawa ni Chiquitita na agad rin namang nagbuhos ng slime upang patigasin ito. Mabilis itong nilapitan ni Momo at buong lakas na binuksan. Laking gulat ni Momo nang makita niyang buhay pa sina Okaran at Turbo Granny. Ayon kay Okaran, kung hindi dahil sa slime na bumalat sa kanila, malamang ay hindi na sila nakaligtas, nagsilbi umano itong panangga laban sa pagpasok ng magma. Habang palabas si Okaran, hindi inaasahang nakadikit pa pala ang isa niyang paa, at nang ito'y tuluyang maalis, hindi sinasadyang napayakap siya kay Momo. Ang tagpong iyon ay sumasalamin sa matinding pag-aalala ni Momo para kay Okaran. Hindi niya napigil ang mapaluha at taos-pusong nagpasalamat na ligtas at buhay ang kanyang kaibigan. Makikita ang buong grupo na sama-samang nagsasagawa ng isang taimtim na panalangin, na pinangungunahan ni Seiko, para kay Gigi na kasalukuyang sinasaniban pa rin ng Evil Eye na nasa katawan ni Taro. Matapos ang unang panalangin, maingat nilang sinilip si Gigi, upang tingnan kung siya ay nagbalik na sa dati niyang katauhan. Subalit, sa halip na ang mukha ni Gigi, ang anyo pa rin ng Evil Eye ang bumungad sa kanila. Dahil dito, muling isinagtol ng espiritu. Muli nila itong sinilip subalit bigo pa rin sila. Sa puntong ito, nagsalita ang Evil Eye at Mariing Winika, nagsasayang lang kayo ng oras. Sa tahanan ni Seiko, masayang nagsasalo-salo sa pagkain ang buong grupo.
Habang kumakain, biglang tumayo si Ira at galit na tinanong kung bakit hindi siya isinama sa huling misyon. Sagot ni Momo, bakit ka ba nandito? Wala ka namang ambag sa trabaho, kaya hindi ka rin dapat kumakain. Sunod na tinanong ni Ira kung bakit bumalik si Mantician sa Earth. Paliwanag ni Mantician, nagpapasalamat siya sa baka na ibinigay sa kanya, subalit tumigil na ito sa paglalabas ng gatas. Dahil dito, napilitan siyang bumalik sa Earth. Ipinaliwanag din niya na sa kanilang planeta, ang atmosfera ay binubuo ng isang likidong nagbibigay ng oxygen direkta sa kanilang baga, kaya nahihirapan ang baka na mag-produce ng gatas sa ganoong kalagayan. Namangha si Okarun sa mga naririnig at kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkasabik at pagkabilib. Sa kabila ng kasiyahan, ipinaalala ni Siko na pansamantala lamang nilang makikita si Gigi sa kasalukuyang anyo nito. Dagdag pa niya, kung si Evil Eye lamang ang kanilang kailangang i-exorcise ay maaaring kayanin nila, ngunit dahil sa mataas na spiritual energy ni Gigi, hindi siya sigurado kung magagawa nilang ihiwalay ang dalawang espiritu. Habang kumakain, hindi napansin ni Taro na napakainit ng isinubo niyang pagkain. Bigla siyang nagsalita gamit ang boses ni Gigi, bakit ang dilim ng paligid? Nasaan kayo at saan ako naroroon? Agad ipinaliwanag ni Seiko na karaniwang ginagamit ng mga masamang espiritu ang boses ng tao upang malinlang ang iba. Inutusan niya si Taro na tanggalin ang takip sa kanyang mukha. Sa pagbubukas nito, lumitaw ang mukha ni Gigi na tila pabiro at gumagawa ng kakaibang ekspresyon. Hindi masabi ni Momo kung si Gigi nga ba talaga yon. Biglang umiyak si Gigi at tinawag ang pangalan ni Momo at Okarun. Sa huli, kinumpirma ni Seiko na si Gigi nga yon. Humingi si Seiko ng malamig na tubig at isinaboy ito sa mukha ni Gigi. Agad lumitaw si Evil Eye. Nang muling sabuyan ng mainit na tubig, agad namang bumalik si Gigi sa kanyang normal na anyo. Dahil sa nasaksihan nila, inamin ni Seiko na magiging mas mahirap ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Humingi siya ng paumanhin sa tatlo, at sinabing kung alam lamang niyang nandoon si Evil Eye, hindi na sana niya pinapunta ang grupo ng mag-isa. Nagpahayag ng babala si Turbo Granny. Ayon sa kanya, imposibleng mabantayan si Evil Eye gaya ng karaniwang espiritu. Ang mga mountain spirits ay nasa antas ng isang Diyos, at kung isang ordinaryong tao ang mapasukan nito, maaaring ikamatay niya ito. Kaya't si Gigi, na may mataas na spiritual energy, ang piniling bihagi ng espiritu. Bagaman nakaligtas sila sa pagkakataong ito, dapat nilang asahan na mas lalakas pa si Evil Eye sa susunod. Pinaalalahanan ni Seiko si Gigi na huwag lalayo sa kanila at siguraduhing palaging may kasama. Ipinaalala rin niya na ang isang espiritu tulad ng Evil Eye ay may kakayahang sirain ang kahit anong barrier. Dagdag pa niya sa grupo, lalo na kina Momo, na dapat laging may dalang mainit na tubig upang agad itong maibuhos kay Gigi kung sakaling muli itong magpalit anyo. Binalaan din niya si Gigi na iwasan ang anumang malamig na bagay, dahil kahit isang patak ng malamig na tubig ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagbabalik sa anyo ng Evil Eye. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Kinabukasan, habang nasa biyahe papunta sa ospital upang bisitahin ang magulang ni Gigi, tinanong ni Seiko kung dala ba nila ang kanilang dermos at kung mailaman itong mainit na tubig. Agad namang sumagot ang dalawa, oo, dala namin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumikit ang daliri ni Momo sa daliri ni Okarun. Mabilis niya itong inalis at humingi ng paumanhin, sabay iwas ng tingin. Dahil dito, nagkaroon ng bahagyang pagkailang sa pagitan nilang dalawa. Ilang sandali pa, unti-unting inilapit ni Momo ang kanyang kamay sa kamay ni Okarun, na tila ba nais niyang hawakan ito. Makikita rin sa kanyang mukha ang pagkapula dala ng matinding kaba o damdaming hindi niya maipaliwanag. Naputol ang sandaling iyon nang biglang sumigaw si Gigi. Sinabi niya kay Taro na tularan siya sa bawat kilos na kanyang gagawin. Sagot naman ni Taro, gagalaw ako ayon sa gusto kong galaw, katawan ko naman ito. Pagdating sa ospital, ipinakita na nasa maayos ng kalagayan ang magulang ni Gigi. Habang binabantayan nila ito, lumabas sa isang ulat balita na nahuli na ang pamilyang Kito dahil sa kasong pagpatay at ilegal na pagkulong. Gayunpaman, patuloy pa ring pinaghahanap ng mga otoridad ang pinuno nilang sina Kito. Ipinakita na nabalian ng kamay ang leader at tinatakbuhan ang mga pulis. Maya-maya, tinanggal nito ang isang bahagi ng kanyang ulo, at lumitaw ang kanyang tunay na anyo,
isang nilalang na hindi pangkaraniwan, tila isang alien o halimaw. Labis ang galit nito kay Momo dahil sa mga naganap. Habang papasok sina Momo at Okarun, tinanong ni Okarun kung kamusta na si Gigi. Ayon kay Momo, hindi ito maayos dahil nasasanay na raw ang Evil Eye sa barrier. Ipinahayag niyang balak ni Seiko na subukan ang Hayashi performance bilang paraan ng pag-exorcise kay Gigi, ngunit tila walang nais gumawa nito. Dahil dito, may balak sanang itanong si Momo kay Okarun, ngunit bago pa man siya makapagsalita, may biglang yumakap sa likuran ni Okarun, ang mga kaibigan pala ni Momo mula sa paaralan. Tinanong siya ng isa kung narinig na niya ang tungkol sa pagsabog ng bulkan. Ipinakita nito ang kanyang cellphone, kung saan makikita ang larawan ng isang UFO malapit sa bulkan. Samantala, sa silid-aralan ng Grade 2D, makikitang iniiwasan ng mga estudyante si Aira dahil sa mga maling impormasyong ipinakalat nito sa buong paaralan. Dumating sina Momo at Okarun at inaya si Aira na lumabas dahil may nais itong sabihin. Sa kanilang pag-uusap sa labas, lumabas ang tunay na ugali ni Aira, matapang at palaban. Ngunit sa tuwing kaharap si Okarun, nagiging mahinhin at pabebe ito. Tinanong ni Aira si Momo kung ano ang nais nitong sabihin. Sabi ni Momo, nais niya sanang mag-sleepover sila sa kanilang bahay. Ipinaliwanag niyang mas panatag siya kapag may kasama sa bahay, lalo na kung sakaling mag-transform si Gigi bilang Evil Eye. Wala rin naman daw silang ibang opsyon, kaya sa tingin nila ay dapat na lang silang pumunta. Samantala, sa tahanan ni Seiko Ayase, biglang natanggal ang isang kamay ni Taro mula sa katawan ni Gigi. Matapos suriin ni Seiko ang talisman na inilagay niya sa mga bahagi ng katawan ni Taro, ipinaalam niya rito na maaari na itong umalis sa katawan ni Gigi. Nagpasalamat si Gigi kay Taro sa pagsagip nito sa kanyang buhay. Mahigpit na paalala naman ni Seiko kay Gigi na maging mas maingat, lalo na kapag may kinalaman sa tubig, partikular na sa malamig na tubig. Pagka-uwi ni Momo mula sa paaralan, ibinalita niyang kasama niya sina Okarun at Aira. Masayang sinalubong ni Gigi ang mga kaibigan, halatang sabik sa muli nilang pagkikita. Pagpasok sa bahay, agad silang binigyan ni Seiko ng tig-isang dermos. Ipinaliwanag niyang sakaling muling mag-transform si Gigi, kailangan nila itong buhusan ng laman ng dermos kaagad. Tinanong ni Okarun si Gigi kung kumusta na ang lagay ng kanyang katawan. Biro naman ni Gigi, kaya na raw niyang lumipad patungong langit. Pagdating ng hapunan, naupo na ang lahat sa hapag at masayang nagkukwentuhan habang kumakain. Sa kalagitnaan ng kainan, nakisuyo si Seiko kay Okarun na iabot sa kanya ang toyo. Habang iniabot ito ni Okarun, hindi sinasadyang tumulo ang isang patak sa kamay ni Gigi. Panandaliang tila tumigil ang oras. Makalipas ang ilang segundo, bigla na lamang nag-transform si Gigi bilang Evil Eye. Tinumba niya ang mesa at winasak ang isang bahagi ng bahay. Pagkatapos mag-transform ni Gigi bilang Evil Eye, agad niyang winasak ang ilang parte ng bahay, isang napakalakas at delikadong, hindi nagpatinag si Seiko, diretsahang sinabi sa kanila, kung manggugulo lang kayo, umuwi na lang kayo. Dahil dito, agad silang umalis. Pero makalipas lang ang ilang sandali, bumalik ulit sila. This time, tinanong nila kung dito ba nakatira si Seiko Ayase, at ipinakilala ang kanilang grupo, Hayashi, at sinabing sila raw ang tumanggap ng request mula mismo kay Seiko. Agad namang naghanda si Seiko at ang apat. Maayos na inihanda ng bawat isa ang kanilang mga kagamitan para sa nalalapit na exorcism kay Gigi. Instrumento. Hindi makapaniwala si Momo sa kanyang nasasaksihan. Hindi ganito yung inaasahan kong gagawin ng Hayashi, ani niya, halatang nagugulat ngunit na-excite. Pero grabe, nakaka-hype pala. Sinabi din ni Seiko na walang katulad ang performance nila. Kahit wala silang spiritual sensitivity, kaya nilang ipaabot ang kanilang musika sa spiritual world. At habang tumutugtog sila, hindi sila madadala ng masasamang espiritu. Sila naging isang live concert, kasama pa ang mga spirits na sumasabay sa kasiyahan. Habang ginaganap ang exorcism kay Gigi, kapansin-pansing hirap na hirap siya, puno ng pawis at tensyon ang kanyang katawan. Sa gitna nito, nagsimula ang mga flashback sa kabataan ni Evil Eye. Biglang sumigaw si Gigi ng, tama na, habang unti-unting umaangat ang kanyang katawan. Agad tinawag ni Seiko si Momo, inutusan siyang gamitin ang kanyang psychic powers upang hawakan si Gigi, pero binilin din na huwag siyang Sumisigaw si Gigi at nagmamakaawa, huwag niyong patayin si Evil Eye. Ipinangako raw niya kay Evil Eye na makikipaglaro siya.
Gusto lang daw niya ng kalaro. Buong buhay niya raw ay nakakulong siya, at ang tanging pangarap niya ay makapaglaro sa labas kasama ang ibang bata. Pero bakit ngayong malaya na siya, ay kailangan pa rin niyang mamatay? Sabi pa ni Gigi, ang lungkot naman nun. Magsusumikap akong huwag nang gumamit ng malamig na tubig. Kaya please huwag niyong patayin si Evil Eye. Dahil sa kanyang pagluha at paulit-ulit na pakiusap, agad bibighani sa ganda ni Momo, habang si Momo naman ay tila nahihiya sa presensya niya. こんにちは。プリーズサブスクリバ